Hey mga bros, mabalita nga tayo dito kay Troy Baxter Jr. Yung 6'9" import na sana ng San Miguel Beermen last year mga kabrods, pero hindi nga ito natuloy dahil nga sa kanyang playing clearance hindi nga ito nakapag-comply ng maayos. So itong si Troy Baxter Jr. Kung ito yung sana yung magiging import ng SMB mga brods, kaso napalitan nga ito ni Ivan Aska dati. Pero kung si Troy Baxter nga daw sana mga kabrods, baka may chance pa ang San Miguel Beer that time. Dahil ito nga po si Troy Baxter Jr. Malakas na player from NBA G League din ito last year. Ngayon naglalaro na sa Titanes del Sur mga kabrods dito sa Liga Nacional de Baloncesto dito mga kabrods sa Dominican Republic. Yes, doon na to naglalaro ngayon. Pero kung makikita nyo yung skills na ito mga kabrods, kayang pumukol na tres, napaka-athletic na import. Tapos isa pa dito mga kabrods, dito nang hinayang talaga ang San Miguel Beer dahil sa dami-daming ang import na nakuha nila. Etong si Troy Baxter daw ang pinakasayang dahil hindi man ito nakalaro ng single game sa SMB. Pero kung makikita nyo yung highlights na ito mga kabrods, ito sana yung pwedeng mag-iba ng kwento sa San Miguel Beer last season. Kung hindi lang sana napalitan na ito pong si Troy Baxter, baka nadali pa nila yung Ronde Hollis Jefferson ng TNT Tropang Giga. Pero ito po kasing si Troy Baxter, napakagaling din na player din ito mga kabrods. Sabi nga nila sayang hindi nga lang din ito nakapag-NBA, pero nakapag-NBA J-League din naman mga kabrods. Isa pa dito, ito ay 29 years old lang itong import na ito. So pinaka-peak ng prime niya ngayon mga kabrods talaga. Kaya hindi na ako magugulat kung ang SMB ay tatanghaling champion sa paparating ng Commissioner's Cup 2025 kung si Troy Baxter Jr. ang kukunin nila. Yes, alam ko naman na medyo malayo pa yung Commissioners, pero ang SMB kasi nagre-ready na sila mga kabrods sa kanilang paparating na Grand Slam bid na sinimulan na nila ngayong All Filipino Cup na tinalo ang TNT lang. Yes mga kabrods, yung sana gagawin sana yun ng TNT. Pero ito na nga, habang maaga pa, gusto na nilang kontakin at tulungan ito pong si Troy Baxter Jr. mga kabrods para nga makakomply at ito, makakompleto niya yung playing clearance niya dito sa PBA at ang SMB ang mismong kukuha sa kanya. Yes mga kabrods, napakasayang din kasi. Tignan nyo rin naman, ito pong mga pwede niyang maitulong sa San Miguel Beermen. Siyempre, ibigay nyo na yung scoring nito. Yes, grabe rin kasi ito pong athletic na 6'9" na ito. Sabi nga nila, parang mas malakas at mas bumatang Chris Makolo ang laruan neto mga kabrods. Yes, hawig na hawig kay Chris Makolo, napaka-athletic, and ito mas athletic nga lang ito kay Chris Makolo dahil grabe rin kung tumalon ito pong si Troy Baxter Jr. Talagang kung dunk talaga sa kanya. Kumbaga may tigas na dakdak, tapos ang taas din tumalon, grabe kung rebound, grabe kung dumepensa. Kumbaga lahat na rin nasa kanya Kumbaga i-maximize mo na rin yung talent nito, ibigay mo lang din sa kanya if ever yung ISO play, yung isolation play kay Troy Baxter dahil talagang ISO player naman ang manlalaro na ito. Kumbaga kayang-kaya niya kahit sino pa yung katapat niya one-on-one. Kaya dito sa SMB, napakaswerte nila kung ito lang si Troy Baxter Jr. ay matulungan nila sa playing clearance nito dahil kakaibang player ito mga kabrods. Halimaw rin kung gumalaw, halimaw kung lumaro, halimaw rin kung umiscore. Depensa pa lang, alam mo na kay Troy Baxter Jr. talagang chase down, kung chase down block yan. And ang dami maitutulong nito sa San Miguel Beer. Kaya ikaw mga bros, Troy Baxter Jr., dapat bang tulungan ng SMB at dapat bang i-push ulit nila si Baxter sa Commissioner's Cup 2025. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, RJ Abarrientos. Yes, ito naman yung mga bali-balita at reports and rumors natin. Ito pong si RJ Abarrientos kasi mga kabrods ay ma-trade na nga daw ng Barangay Nebras San Miguel. Alam din naman natin, ito pong si RJ, isa sa mga magiging future point guard in the making ng Barangay Nebras San Miguel, na sila yung mga susunod sa yapak ni Scottie Thompson, ni LA Tenorio. Pero ito nga lang mga kabrods, ito po kasing si RJ Abarrientos, sabi nila ball hugger nga daw ito mga kabrods. Kumbaga hindi daw namamasa minsan. Kumbaga ISO play kay RJ, pero hindi naman ganun yung play ni coach
Tim Cone. Yung mga nag-ISO lang dyan, like katulad ni Justin Brownlee, yes, may permit yan kay Coach Tim. Pero ito nga pong si RJ Barrientos, nag-ISO play kung hindi naman ito sinasabihan mga kabrods. Tapos minsan, inconsistent din. Minsan papasok, yes, minsan hindi. Pero may mga reports and rumors tayo na ito pong si RJ Barrientos, pinag-iisipan ng Barangay Nebra San Miguel kung iti-trade nila ito pong player na ito. Dahil syempre, bata-bata pa na player, medyo mahirap itong desisyon para sa Ginebra dahil ito, kada season kahit sabihin natin may mga lopside din na mga ginagawa si RJ, mga inconsistent din na ginagawa, nakikita rin naman ng Ginebra yung mga malalaking naitulong ni RJ Barrientos para sa kanila. Pero yun nga, parang hindi daw kasi nagtutugma dun sa play ni Coach Tim. Ito pong si RJ Barrientos, at sabi nga nila parang gusto na ni Coach Tim ko na kumuha ng mga malalaking point guard. Dahil kapag si RJ ay nasa clutch na or mga last seconds na ng fourth quarter, tapos bola ng kalaban ay pinapalitan pa si Barrientos dahil nga sa defensive play. Mas maganda nga daw kasi kung matatangkad na point guard ang pang-depensa rin at pang-opensa dito sa Barangay Nebra San Miguel. Pero yun nga, pag-iisipan pa itong si RJ Barrientos. Pero ito naman mga kabrods, ito pong kay Maverick Messi. Isa rin naman ito sa mga talagang ititrade na ng Ginebra. Ito naman yung pinaka the best na desisyon ng Ginebra kung si Maverick Messi ang iti-trade nila. Kumbaga kay RJ, siyempre pag-iisipan mo na yun ng Ginebra kahit naman hindi nila nakuha yung kampyonato ngayong season, kahit San Miguel yung nag-champion, ang Ginebra babawi pa rin yan next season. Pero yung dito kay Maverick Messi, nakatagal na rin ito sa Ginebra na hindi nagcha-champion mga kabrod. Simulat sa pool na ito pong si Maverick na pumunta ng Ginebra, na trade sa Ginebra, mga kabrods, hindi na nagja-champion ng Ginebra. Yes mga kabrods, sabi nga ni Mr. Snow Badwa, kumbaga parang may balat sa pet nga ito pong si Maverick Messi. So sa dalawang iyon, yung kay RJ medyo 50-50 pa or medyo 10% siguro yung chance na mawawala siya sa Ginebra dahil future point guard yun. Pero itong kay Maverick Messi, ito talagang pinakamataas na porsyento na matitrade ito pong manlalaro na ito. Dahil sabi nga nila baka ito yung mala sa Barangay Nebra San Miguel. No offense naman dito kay Maverick Messi, pero baka nga daw kasi mas worth it kung ibang player ang naglalaro sa slot ni Maverick Messi mga kabrods kaysa daw sa kanya. So ito, baka i-trade nila si Maverick, ilalagay nila sa blockbuster trade or trading blocks ng Ginebra. Tapos ito, titignan nila yung mga magagandang offer. Ito po kasing si Maverick, magaling dati sa Alaska, magaling sa Converge. Pero pagdating ng Ginebra, nawala yung laro Kaya mga kabrods, pag-iisipan ito ng Barangay Nebra San Miguel. Pero ito pong dalawang ito, RJ Barrientos plus Maverick Messi, sa tingin nyo mga brods, sino ang dapat i-trade ng Ginebra at sino ang dapat wag alisin? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.